Oh, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, eto na nga, syempre katatapos nga lang no, ng hearing. Hindi pa naman yun yung totally na may substance na hearing, mga minamahal. Yung hearing na naganap kanina is patungkol po yun, trial or hearing. Basta yung hearing na naganap kanina mga minamahal is tinanong lang naman po yung identity ni former President Duterte, pinapa-confirm kung tama ba yung naaresto, 'di ba? Tapos binasahan siya ng kanyang rights, 'di ba? Para alam niya ng karapatan niya para hindi na siya kahit papaano malungkot, 'di ba? Kasi mamaya may mga DDS na nagsasabi, ay wala, bias yung ICC. Hindi bias mga minamahal na panood ko. Pinapa-ano nga nila si Mijaldea pinapabuelo nga nila, 'di ba? Pinapasalita nila. So, sa madaling sabi, naging fair naman overall. So, kung i-rate ko yung nangyari dito sa ICC, sa hearing, 10 out of 10. Kahit pa medyo bastos, di ba? Kung magsalita, itong si Mijaldea. Tapos yung pangatlo mga minamahal, in-schedulean na ng next hearing. Which is, doon na nga po mga minamahal, malalaman natin, di ba? Yung real na hearing na talaga na kung saan doon na yung confirmation of charges, 'di ba? Yung sa mga alleged eclavouche and so on. So, hindi umattend, mga minamahal, itong si former President Duterte. Pero pinayagan siya via Zoom kasi may reason naman itong si Digong. Tingnan ninyo, pinayagan itong si Duterte kahit Zoom meeting lang kasi kesyo ang sabi ni Digong ay pagod na daw siya. So, ayaw niya na daw pong bumiyahe kasi kakarating lang daw po nila from Philippines to The Hague. So, ang dami nilang sinakyan daw. So, medyo pagod daw siya. Kaya, reasonable naman. Actually, to be fair, reasonable naman mga minamahal ang pasabi ni former President Duterte. So, ngayon, dahil hindi naka-attend si Digong, ang nangyari, pinattend yung kanyang abogado na si former Executive Mijaldea, yung nanungkulan bilang Executive Secretary ni former President Duterte sa napakahabang panahon. Mga minamahal, natapos yung 6 na taon ni Digong na hindi nagpapalit ng Executive Secretary. So talagang best friend kung may tuturing itong si Mijaldea at itong si Kadigungan. Ngayon, mga minamahal, nung nakarating doon sa loob ng hearing, itong si Mijaldea, ang dami niya ng kwento, oo. Sa totoo lang, ang kwento niya, mga minamahal, kinidnap daw itong si former President Duterte. Iniisip ko nga, sabi ko, anong party kinidnap? Hilig na itong gumawa ng istorya. Kasi kung kinidnap yon, dapat ang nangyari, 'di ba? Doon pa lang sa Hong Kong or di kaya hindi na nasilayan muli itong si former President Duterte, yun yung totoong kidnap. Kaso madaming nakakita hindi kidnap yun. Binasahan ng Miranda rights itong si former President Duterte. Tapos, dagdag pa mga minamahal ni Mijaldea na nang dahil daw sa awayan ng politika, ito, kaya pinupolitika daw yung pagkakabigay ni former President Duterte dito sa sa ICC. So, ang pinakapunot dulo daw nito mga minamahal is politika. Tapos meron pa siyang nabanggit, madami pa. Illegal daw yung pag-arrest kay former President Duterte, pero maayos namang sinagot ng judge itong si Mijaldea. Ang sabi ng judge kay Mijaldea mga minamahal na hindi pa naman ngayon yung totoong hearing. Yung hearing ngayon is patungkol pa lamang ito kung sa confirmation ni former President Duterte about sa kanyang rights, 'di ba? Tapos in-schedulean ng next hearing yung next hearing nga mga minamahal September 25, 2025 6 na buwan, mukhang matutulad pa ata kay Dilima itong si 'di ba? Kung ano talaga ginawa mo sa kapwa mo, yan din yung babalik sa iyo. So by the way, mga minamahal, bago ko makalimutan, nag-jump na tayo sa ibang topic. Humingi pala mga minamahal ng motion itong si Mijaldea na wag muna nga yung pag-usapan yung confirmed charges, eclavouche, bla bla bla. Hindi siya pinagbigyan sa kanyang motion kasi hindi pa naman pag-uusapan dito yung pinatay, yung inabuso, yung kasalanan
yung nangyaring hearing, mga minamahal, hindi pa naman yun, substantive. Diba? Hindi pa naman yun yung totally na hearing na talaga. Ang nangyari doon is pagpapakilala pa lang. Kaya nga sobrang dali eh. Diba? Hindi man lang umabot ng 1 oras, mga minamahal. Diba? Hindi pa naman yan patungkol sa sa confirmation of charges ni former President Duterte. Hindi pa yun yung substantive hearing kung tawagin. Kumbaga pagpapakilala pa lang yun. Pero by the way ang kung i-rate ko yung yung ICC, ang ganda ng nila eh. Yung pagtrato pa din nila kahit paano dito kay former President Duterte, despite na medyo bulilyaso kung magsalita itong si Mijel Dea, medyo hype na hype, kung ano-anong narrative ang pinapakalat, like kinidnap daw, diba? Dahil bangayan daw sa politika. Actually, ba't pa yung sinasabi ni Mijel Dea? Sa totoo lang, hindi, nagtataka lang din ako. Ba't niya pa kailangan sabihin yun? Diba? Na dapat sana, kung ano yung tanong, yun lang. Kung ano yung tanong, yun lang din yung isasagot. Hindi, ang dami niyang insert. Diba? Para pagmukain, para sabihin na, ay, ganito pala yung ginawa kay Digong. Diba? Pero yung sagot lang naman ng prosecutor, yung sagot lang naman doon, mga minamahal ng judge, okay, sabihin mo yan sa next hearing. Oo, kapag nandito na tayo sa confirmation of charges, sige, sabihin mo yan. Pero as of the moment, sige, ka lang muna dyan, stay put ka lang muna. Kasi yung pinag-uusapan natin is pagpapakilala pa lang kay Duterte. Actually, maganda yung treatment kay Mijel Dea and also dito kay former President Duterte. Hindi ko nakikitang bias, mga minamahal. Maganda yung pagtrato. Like, mapapasabi na lang din ako na iba yung hearing talaga ng ibang bansa kaysa sa hearing ng bansang Pilipinas. Hearing doon sa ibang bansa, show respect. Ganun. Yun yung nakita ko. Diba kung nagsasalita itong si Mijel Dea, hindi sila nagsasalita, hindi nila hinaharangan, walang ganon. Kumbaga pinabuelo nila si Mijel Dea. Nung natapos na, sumagot yung ICC. Hindi pa naman ngayon, relax ka lang, sa madaling sabi. Hindi pa naman ngayon. Sa susunod na hearing, saka ka na magsalita. Sa September 25, 2025, 6 na buwan. Kaya tagal-tagal, mga minamahal. So, pakaabangan at antayin natin yan. Diba? Nakakaloka. Alright. So, yun po. Ay, nako, Diyos mio. Okay, mga minamahal. Anyway, it's me again. Yes, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating pangila ko ng comments, likes, and share. Yun lamang po, mga minamahal. Update lang din. Kasi para-paras naman tayo nakapanood. Ito, kwento ko lang din yung nakita ko. Diba? Kwento ko lang din yung basihan ng hearing nila. Actually, overall maganda. Bastos nga lang si Mijel Dea. Tingnan mo, na-denied tuloy yung motion mo. Alright, yan po. Ingat, mga kababayan.